Karamihan sa mga lalaki na higit sa 60 ay walang ideya na ang paraan ng kanilang pag-inom ng tubig. Oo, simpleng tubig lang ay maaaring ang tahimik na dahilan sa likod ng kanilang humihinang ereksyon, mababang enerhiya, at bumababang testosterone. Mukhang katawa-tawa. Alam ko, paano magiging responsable ang isang bagay na napakasimple para sa isang bagay na napakaseryoso, ngunit matapos gamutin ng libo-libong lalaki sa loob ng 3 dekada. Masasabi ko sa inyo nang may buong kumpiyansa ang problema ay hindi palaging ang inyong edad. Ito ay ang inyong mga gawi. At isa sa mga pinakakinaliligtaang gawi ay kung paano at kailan kayo umiinom ng tubig. Ako si Dr. Jose Reyes, isang board-certified na urologist at espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki na may higit sa 30 taong karanasan. Nakaupo ako sa harap ng mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at 80s na lumapit sa akin na bigo, talunan, at kumbinsido na ang kanilang pinakamagagandang araw ay tapos na. Ngunit paulit-ulit, nakita ko kung paano ang ilang simpleng pagbabago, tulad ng paraan ng kanilang pag-hydrate, ay maaaring magpaalam muli sa kanilang enerhiya, pagganap, at kumpiyansa sa mga paraang hindi nila inaasahan. Paano kung sabihin ko sa inyo na kahit ang bahagyang dehydration ay maaaring magpalapot ng inyong dugo, magpahina ng sirkulasyon, magpababa ng testosterone, at magpataas ng stress hormones? Lahat ng ito ay nagpapahirap na makamit at mapanatili ang isang ereksyon. At paano kung ang solusyon ay hindi matatagpuan sa isang bote ng reseta, kundi sa isang baso ng tubig na ginamit sa tamang paraan sa video? Ngayon, ibubunyag ko ang 8 makapangyarihang suportado ng agham na mga sikreto tungkol sa tubig at ereksyon na sana'y natutunan ng mga matatandang lalaki ilang dekada na ang nakalipas. Ito ang parehong mga prinsipyo na ginagamit ko sa aking mga pasyente araw-araw. At sa bandang huli, ibabahagi ko ang isang hindi gaanong kilalang trick sa umaga na tumatagal lamang ng 7 segundo at gumagana kasabay ng tamang hydration upang mapalakas ang daloy ng dugo at pagganap sa silid tulugan. Manood terus dahil maaaring ito na ang pinakamahalagang video na mapapanood ninyo sa buong taon. Bago tayo magsimula, kung seryoso kayo sa pagpapabuti ng inyong kalusugan at pagbawi ng inyong kumpiyansa, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang praktikal, suportado ng agham na payo na ginawa para sa mga lalaking higit sa 60. At kung ang video na ito ay tumatak sa inyo, itype ang 1 sa mga komento. Kung hindi, itype ang 0 para malaman ko kung paano mas mapagsisilbihan kayo sa susunod. Sige, simulan na natin. Una, ang daloy ng dugo, dahil kung wala ito, walang ereksyon. At ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki ay ang dugo mismo ay halos tubig. Ibig sabihin, kung kahit bahagya ka lang dehydrated, ang iyong dugo ay nagiging mas malapot, mas mabagal, at mas mahirap umikot. At kapag ang dugo ay hindi malayang makadaloy, lalo na sa mga lugar na mahalaga, ang iyong kakayahang tumayo ng matigas ay direktang tinatamaan. Hayaan nating himayin yan. 1. Ang tubig ay pinakamatalik na kaibigan ng dugo at ang mga ereksyon ay nakasalalay sa dugo. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na natutunan ko matapos ang higit sa 3 dekada ng pakikinig sa mga lalaki sa likod ng mga saradong pinto. Mga lalaking tulad ninyo, ang numero 1 reklamo na naririnig ko ay hindi palaging tungkol sa testosterone o libido. Ito ay Doc. Hindi na ito gumagana tulad ng dati at 9 sa 10 beses bago namin tingnan ang mga hormone o gamot. Tinatanong ko sila ng isang tanong
Gaano karaming tubig ba talaga ang iniinom mo? Karamihan sa mga lalaki ay tinatawanan lang ito. Sinasabi nila, umiinom ako ng kape sa umaga. Siguro ilang soda sa tanghalian, pero tubig bihira. Ngunit ang katotohanan ay, ang iyong ereksyon ay isang hydraulic event. Lahat ito ay tungkol sa presyon. Nangangailangan ito ng dugo na dumaloy papasok sa ari. Punan ang mga silid at manatili doon. Ngunit kung ang iyong dugo ay masyadong malapot, masyadong mabagal, o masyadong mabigat para gumalaw ng maayos, ang presyo na yon ay hindi nabubuo. Maaari mong maramdaman ang pagnanasa, ngunit sa pisikal, ang iyong katawan ay hindi makatugon. Ang dugo ay higit sa 90% tubig, kaya kapag hindi ka hydrated, kahit kaunti lang, ang iyong dugo ay nagiging matamlay. Ang iyong puso ay kailangang mag-pump ng mas malakas para paikutin ito. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting oxygen, mas kaunting paghahatid ng sustansya, at oo, mas kaunting daloy ng dugo sa iyong ari. At hindi lang iyon opinyon ko. Iyon ay simpleng biyolohiya ng tao. Isa sa aking mga pasyente, si Jim, isang 68 taong gulang na dating coach, ay pumasok sa aking opisina na nakayuko at sinabing, "Doc, hindi na gumagana na. Sa tingin ko, masyado na akong matanda." Tinanggap na niya ito bilang kanyang bagong normal. Ngunit nang tingnan ko ang kanyang pamumuhay, halos lahat ay tama niyang ginagawa maliban sa pag-inom ng tubig. Walang malalaking sakit, walang gamot, kundi talamak na dehydration. Hiniling ko sa kanya na mag-commit sa isang maliit na pagbabago, dahan-dahang pag-inom ng tubig sa buong araw, palagian at may intensyon, walang paglagok, walang malamig na bote, kundi dahan-dahan at tuloy-tuloy na hydration. Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik siyang nakangiti. Hindi ko alam kung ano ang nagbago, sabi niya, pero may gumagana na ulit. At ang tanging pagbabagong ginawa niya ay kung paano siya uminom ng tubig. Iyan ang kapangyarihan ng tamang hydration. Pinapanipis nito ang iyong dugo, pinapabuti ang sirkulasyon, at sinusuportahan ang bawat mekanismo na inaasahan ng iyong katawan para sa pagganap. At hindi ito nangangailangan ng marami, kundi pagiging pare-pareho. Hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki na kahit ang bahagyang dehydration ay maaaring magbawas ng dami ng dugo na sapat para magkaroon ng pagkakaiba. Hindi ka nauuhaw, ngunit ang iyong katawan ay bumabagal na. Ang lakas ng iyong ereksyon ay humihina. Ang iyong recovery time ay tumatagal. At ang iyong kumpiyansa ay nagsisimulang mawala tahimik. Dahan-dahan, sa paglipas ng panahon, ngunit narito ang dahilan kung bakit ito mas mahalaga. Ang iyong dugo ay hindi lang nagdadala ng oxygen. Naghahatid din ito ng mga hormone. Ang testosterone, nitric oxide, at mahahalagang sustansya ay lahat dumadaan sa iyong daluyan ng dugo upang makarating kung saan sila kailangan. Kung ang sistemang yon ay hindi dumadaloy ng maayos, walang gumagana ng tama. Kaya sa susunod na maramdaman mong binibigo ka ng iyong katawan, huwag agad maghinuha tungkol sa pagtanda. Tanungin muna ang iyong sarili. Sapat ba akong hydrated para magawa ng dugo ko ang trabaho nito? Ngayon, simula pa lang iyan. Dahil kahit na umiinom ka ng sapat na tubig, mayroon pa ring ibang bagay na maaaring sumasabotahe sa iyong pagganap mula sa loob. At ito ay mas mapanganib pa kaysa sa mahinang daloy ng dugo. Ito ay may kinalaman sa isang hormone na kailangan ng bawat lalaki. At kung ano ang nangyayari dito kapag ang iyong katawan ay napupunta sa survival mode. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 2. Ang dehydration ay tahimik na nagpapababa ng testosterone. Naaalala ko ang pag-upo sa tapat ng isang lalaking nagngangalang Walter. Siya ay 72 taong gulang, kamakailan lamang na biyudo, at naninirahang mag-isa. Matalas ang isip, malinaw ang mga mata. Ngunit ang kanyang enerhiya ay kumukupas.
Tumingin siya sa akin at sinabing, "Doc, hindi ako nakakaramdam ng sakit. Hindi ko lang nararamdaman ang sarili ko. Walang krisis, walang malinaw na medikal na emergency." Ngunit may isang bagay sa loob niya na kumupas at hindi niya alam kung bakit. Nag-usap kami. Wala siyang iniinom na malalaking gamot. Nag-ehersisyo siya ng kaunti, kumakain ng maayos, at hindi depressed. Ngunit pakiramdam niya ay mababa ang gana, walang motibasyon, at walang tunay na interes sa intimacy. At sa likod ng lahat ng yon ay isang tahimik na takot. Tapos na ba ako? Kinuha ko ang kanyang mga lab result. Ang kanyang mga antas ng testosterone ay mas mababa kaysa sa karaniwan. Hindi naman nakakabahala, ngunit sapat na para ipaliwanag kung bakit siya ganoon. Nang tanungin ko tungkol sa kanyang pag-inom ng tubig, umamin siya, halos parang isang kumpisal. Marahil hindi gaanong karami. Sa totoo lang. At naroon na, hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki na ang dehydration ay higit pa sa pagpapagod o pagkauhaw. Inilalagay nito ang iyong buong sistema sa survival mode. Nagsisimula ang iyong katawan na magtipid ng enerhiya, protektahan ang mga mahahalagang organo, ayusin ang temperatura, at panatilihin ang presyo ng dugo, at anumang hindi mahalaga para sa kaligtasan tulad ng reproduksyon, libido, pagbuo ng kalamnan, at produksyon ng testosterone ay isinasantabi. Ang testosterone ay hindi lang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa gana, lakas, pagkakakilanlan. Ito ang apoy sa iyong tiyan na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay isang lalaki. Ngunit kapag nararamdaman ng iyong katawan ang kakulangan sa tubig, pinipigilan nito ang apoy na yon para iligtas ang sarili. At kung gaano ka ka-dehydrated sa paglipas ng panahon, mas nagiging bagong normal mo ang hormonal imbalance na yon. Ngunit hindi lang iyon. May isa pang kaaway na dala ng dehydration ang cortisol. Iyan ang iyong pangunahing stress hormone. Kapag dehydrated ka, tumataas ang iyong cortisol levels. At narito ang problema. Hindi maaaring magsabay na mangibabaw ang cortisol at testosterone. Kapag tumaas ang cortisol, bumababa ang testosterone. Para itong seesaw, at karamihan sa mga lalaking higit sa 60 ay hindi namamalayang nasa maling panig sila nito. Balik tayo kay Walter. Hindi namin siya binigyan ng testosterone shots o hormone replacement therapy. Sa halip, binigyan ko siya ng isang bagay na mas simple, isang hydration routine. Nagsimula siyang uminom ng tubig pagkagising sa umaga. Nagdala ng bote sa buong araw. At dahan-dahang uminom sa halip na maghintay hanggang sa mauhaw. Iniiwasan niya ang caffeine sa hapon, lumayo sa alak bago matulog, at nakinig sa kanyang katawan. Pagkalipas ng 4 na linggo, pumasok siya sa aking opisina na may sigla sa kanyang mga hakbang. "Doc," sabi niya, "pakiramdam ko gising na ulit ako. Mas madalas na akong tumawa. Interesado na rin akong makipag-date." Bumalik ang kislap na yon. At ang kailangan lang ay bigyan ang kanyang katawan ng isang bagay na matagal na nitong tahimik na hinahangad tubig. Ang katotohanan ay maraming matatandang lalaki ang hindi dumaranas ng pagkabigo sa hormone. Sila ay dumaranas ng pangmatagalang dehydration at walang sino man ang nagsabi sa kanila. Ngunit kahit na umiinom ka ng tubig, araw-araw, mayroon pa ring isang bagay na halos lahat ng lalaki ay nagkakamali. At hindi ito tungkol sa kung gaano karami. Ito ay tungkol sa kung paano. Ang isang pagkakamaling ito ay maaaring ang dahilan kung bakit hindi pa rin tumutugon ang iyong katawan sa paraang gusto mo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ito. 3. Karamihan sa mga lalaki ay mali ang paraan ng pag-inom ng tubig. Noong una kong sinabi sa mga lalaki na ang paraan ng pag-inom nila ng tubig ay nakakaapekto sa kanilang mga ereksyon. Sa totoo lang, karamihan sa kanila ay tinawanan ako. Hindi ko malilimutan si Mike, isang retiradong truck driver
sa kanyang huling 60s. Malaking tao, walang arte. Tumingin siya sa akin, tumawa, at sinabing, "Doc, tubig lang yan. Ano ang dapat kong gawin? Pagdasalan ito." Ngumiti ako at sinabing, "Hindi, Mike. Pero dapat mo itong respetuhin." Doon nagkakamali ang karamihan sa mga lalaki. Iniisip nila na ang pag-inom ng tubig ay kasing simple ng paglagok ng isang bote kapag nauuhaw sila. Ngunit ang katotohanan ay, sa oras na maramdaman mong nauuhaw ka, dehydrated na ang iyong katawan, at kapag uminom ka ng malaking halaga ng sabay-sabay, lalo na ang napakalamig na tubig, hindi ito maayos na naa-absorb ng iyong katawan. Sa halip na i-hydrate ang iyong mga selula, ang tubig na iyon ay dumadaloy sa iyong sistema. Binibigla ang iyong mga bato kidneys at inilalabas ang mahahalagang mineral. Ito ay tulad ng pagbuhos ng isang timba ng tubig sa isang tuyong espongha. Hindi ito nasisipsip, dumadaloy lang ito sa mga gilid. Mas gusto ng iyong katawan ang pagiging pare-pareho. Gusto nito ng maliliit, tuloy-tuloy na paghigop ng tubig sa buong araw. Ganyan ito pinapanatili ang dami ng dugo. Pinapanatili ang balanse ng iyong nervous system at tinutulungan ang mga hormone na manatili sa ayos. Kahit ang paraan ng iyong pag-upo ay may pagkakaiba. Ang pag-inom habang nakaupo sa halip na nakatayo o gumagalaw ay nagbibigay signal sa parasympathetic nervous system, ang iyong rest and digest mode na nagbibigay daan para sa mas mahusay na absorption. At narito ang isang bagay na hindi pa narinig ng karamihan sa mga lalaki. Kahit ang paghahalo ng tubig sa iyong laway sa loob ng ilang segundo, bago mo ito lunukin, ay nakakatulong sa iyong katawan na iproseso ito ng mas epektibo. Ito ay isang maliit, sinaunang kasanayan na suportado ng modernong agham. Nag-aalinlangan si Mike, ngunit pumayag siyang subukan. Itinigil niya ang paglagok ng malamig na tubig mula sa frigidaire at nagsimulang dahan-dahang uminom ng room temperature na tubig sa buong araw. Umupo siya kapag umiinom at sinimulan niyang bigyang pansin kung kailan kailangan ng kanyang katawan ng tubig sa halip na baliwalain ito hanggang sa siya'y matuyo sa uhaw. Sa loob ng 3 linggo, tumawag siya sa aking opisina. "Doc," sabi niya, "hindi ko alam kung anong klase ng mahika ito, pero pakiramdam ko mas malakas ako, hindi lang sa kama, kundi sa pangkalahatan." Hindi yun mahika. Iyon ay pisyolohiya. Kapag nirerespeto mo kung paano gustong matanggap ng iyong katawan ang tubig, ginagantimpalaan ka nito ng mas mahusay na sirkulasyon, mas matatag na enerhiya, mas malinaw na pag-iisip, at oo, mas malakas na mga ereksyon. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng mas marami. Ito ay tungkol sa pag-inom ng mas matalino. Karamihan sa mga matatandang lalaki ay hindi ito itinuro. Inaakala nila na ang hydration ay tungkol lang sa dami. Ngunit ang kalidad, kung paano ka nag-hydrate, ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Isipin mo ang iyong katawan na parang isang klasikong makina. Hindi mo ito pupunuin ng gasolina sa isang biglaang buhos at aasahan na tatakbo ito ng maayos. Pupunuin mo ito ng dahan-dahan, maingat, at tuloy-tuloy. Ganyan din gumagana ang iyong katawan. At narito ang catch. Kahit na tama ang paraan ng iyong pag-inom ng tubig, malaki ang posibilidad na mayroon ka pa ring ginagawa sa buong araw na kumakansela sa lahat ng iyong pinaghirapan. Maliliit na gawi na tila hindi nakakapinsala, ngunit tahimik na kumukuha ng tubig mula sa iyong sistema at sumasabotahe sa iyong pag-unlad. Tingnan natin ng mas malapitan ang mga iyon sa susunod. 4. Mga nakatagong gawi na kumakansela sa tamang hydration. Walang mas nakakadismaya kaysa sa paggawa ng tama at hindi nakikita ang mga resulta. Nakikita ko ito sa lahat ng oras sa aking mga matatandang pasyente, mga lalaking nag-commit na uminom ng mas maraming tubig. Baguhin ang kanilang mga gawi.
at talagang sinusubukang alagaan ang kanilang sarili. Para lamang bumalik pagkalipas ng ilang linggo na nagsasabing, "Doc, medyo gumaan ang pakiramdam ko, pero hindi ito ang inaasahan ko." Iyan mismo ang nangyari kay Harold, isang 74 taong gulang na retiradong piloto na sinunod ang aking payo sa hydration ng buong puso. Dahan-dahan siyang humigop, umiwas sa malamig na tubig, uminom habang nakaupo. Ginawa niya ang lahat ng hiniling ko. Ngunit nang umupo siya sa tapat ko sa kanyang follow-up visit, mukha siyang naguguluhan. "Doc, umaasa ako ng higit pa." Kaya tiningnan namin ng mas malapitan ang natitirang bahagi ng kanyang routine. Ang nahanap namin ay maliliit, pang-araw-araw na mga pagpili na tila hindi nakakapinsala, ngunit sa katunayan ay kumakalaban sa kanya. Tulad ng maraming lalaki. Sinimulan ni Harold ang kanyang umaga sa isang matapang na tasa ng kape. Mamaya sa araw, nag-e-enjoy siya ng isang baso ng alak kasama ang hapunan. Pagkatapos ng isang makatas na orange o ilang hiwa ng pakwan, hinuhugasan niya ito ng isang malaking baso ng tubig. Wala sa mga ito ang tila problema hanggang sa tingnan namin ito sa lente ng hydration. Ang caffeine at alak ay parehong diuretics. Nangangahulugan iyon na talagang kumukuha sila ng tubig mula sa iyong sistema. Pinapataas ang pag-ihi at iniiwan kang mas dehydrated kaysa sa inaakala mo. Maaari mong isipin na pinupunan mo ito ng tubig. Ngunit kung hinahabol mo ito pagkatapos ng kape o alak, naglalaro ka lang ng habulan at hindi ka talaga nakakabawi. Pagkatapos, mayroong isyu ng tiyempo. Ang pag-inom ng tubig kaagad pagkatapos kumain ng mga prutas na mayaman sa tubig tulad ng mga dalandan, ubas, o melon ay maaaring mag-dilute ng iyong mga digestive enzyme at magdulot ng bloating. Kapag nangyari iyon, ang iyong katawan ay nagiging hindi gaanong mahusay sa pag-absorb ng mga sustansya at ang iyong pag-inom ng tubig ay nawawalan ng ilang benepisyo. Kahit na isang bagay na kasing inosente ng pag-inom ng masyadong maraming tubig nang masyadong mabilis ang tinatawag naming overhydration ay maaaring maglabas ng mga pangunahing mineral tulad ng sodium, magnesium at potassium. Ang mga mineral na ito ay mahalaga para sa paggana ng nerbiyos, pag-urong ng kalamnan, at oo, ang iyong sexual na tugon. Nang maintindihan ito ni Harold, gumawa kami ng ilang maliliit na pagsasaayos. Sinimulan niyang i-space out ang kanyang pag-inom ng tubig ng mas may intensyon. Umiinom bago kumain sa halip na pagkatapos ng prutas. Bahagyang binawasan ang kape at alak at nagdagdag ng isang kurot ng sea salt sa kanyang baso sa umaga upang makatulong na mapanatili ang mga pangunahing electrolyte. Sa loob ng ilang araw, sinabi niya sa akin, "Doc, para bang nakuha na ng katawan ko ang mensahe. Pakiramdam ko balanse ako. Pakiramdam ko nagtatrabaho ako kasama ang aking katawan sa halip na laban dito." Minsan ang solusyon ay hindi tungkol sa paggawa ng higit pa. Ito ay tungkol sa pag-alis ng mga banayad na bagay na tahimik na sumasabotahe sa iyong mga pagsisikap. Kapag inalis mo ang mga nakatagong pagkakamaling iyon, ang mga benepisyo ng hydration ay nagsisimulang gumana pabor sa iyo. Halos parang isang switch na binuksan sa loob mo. Ngunit ang talagang nakakatuwa sa akin ay ito. Ang agham ngayon ay nagsisimula ng patunayan kung gaano kalakas ang tamang hydration. Hindi lang sa teorya, kundi sa mga nasusukat na resulta na makikita at mararamdaman mo. Mas matitigas na ereksyon, mas mahusay na enerhiya, mas malinaw na pag-iisip. Hindi lang ito salita, ito ay biyolohiya. At ang susunod na bahagi ay magpapakita sa iyo kung bakit. Suriin natin kung ano ang sinasabi ng agham. 5 ang mga suportado ng agham na benepisyo ng tamang hydration para sa kalusugang sexual. Isa sa mga pinakakapaki-pakinabang na bahagi ng aking trabaho ay ang panonood sa agham
na kinukumpirma ang matagal na nating nararamdaman sa kaibuturan na kapag binigyan mo ang iyong katawan ng tunay nitong kailangan, ito ay tumutugon, walang gimmick, walang mabilisang solusyon, kundi isang pagbabalik sa kung ano ang dapat na gumagana sa simula pa lang. Naaalala ko si Carl, isang 70 taong gulang na lalaki na lumapit sa akin, hindi dahil sa anumang partikular na isyong medikal, kundi dahil pakiramdam niya ay kumukupas na siya. Hindi siya nasasaktan, hindi siya may sakit, ngunit mayroong dahan-dahang pagkupas ng kanyang kislap. Dati, pakiramdam niya ay may gana siya. Alerto, konektado. Ngunit ngayon, ayon sa kanya, Doc, pakiramdam ko ay nabubuhay lang ako. Habang nag-uusap kami, naging malinaw na marami sa mga pagbabagong yon ay isinisi niya sa normal na pagtanda. Ang kanyang buhay sexual ay nanahimik, ang kanyang focus ay wala sa lugar, ang kanyang presyo ng dugo ay tumataas, ang kanyang balat ay mapurol, at ang kanyang enerhiya ay bumabagsak sa tanghali. Isinisi niya ang lahat sa kanyang pagiging 70s. Ngunit ang napansin ko ay kung gaano kakaunti ang tubig na iniinom niya. Hindi sa ayaw niya, kundi hindi lang niya ito nararamdamang kailangan. Tulad ng maraming lalaki sa kanyang edad, umiinom siya kapag naaalala niya, ngunit hindi ito isang go. Hiniling ko sa kanya na mag-commit sa tamang hydration, hindi lang pag-inom ng mas marami, kundi pag-inom ng mas mahusay, maliliit, tuloy-tuloy na paghigop sa buong araw, room temperature, nakaupo, walang paglagok, walang malamig na panggulat, walang pag-asa sa uhaw bilang senyales. Nag-aalinlangan si Carl, ngunit sinubukan niya. Pagkalipas ng 6 na linggo, ibang tao na siya. Ang kanyang mga ereksyon ay bumalik na may higit na lakas. Ang kanyang presyo ng dugo ay bumaba. Ang kanyang balat ay mukhang mas malusog. Siya ay mas matalas sa pag-iisip, mas emosyonal na present. Napansin pa ito ng kanyang asawa at marahang nagtanong isang gabi, "Okay ka lang ba? Parang ikaw na ulit." Ang tanong na yon, para sa kanya, ay ang turning point. Hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa buhay, tungkol sa pagiging gising muli. At hindi lang ito isang swerte. Sinusuportahan ng pananaliksik ang nararanasan ni Carl at ng napakaraming iba pang lalaki. Pinapabuti ng hydration ang lapot ng dugo, blood viscosity, na nagbibigay daan para sa mas maayos na sirkulasyon. Pinapanatili nitong mahusay na gumagana ang mga organo tulad ng atay at bato na kritikal para sa regulation ng hormone. Ang mga utak na hydrated ay mas malinaw na nag-iisip. Ang mga kalamnan na hydrated ay mas epektibong umuurong. At ang dugong hydrated ay naghahatid ng oxygen at testosterone kung saan mismo ito kailangan ng iyong katawan, lalo na sa mga intimate na sandali. Kahit ang 1% o 2% na pagbaba sa hydration ay maaaring negatibong makaapekto sa mood, memorya, at focus. Ngunit kapag maayos kang hydrated, mas kalmado ka, mas may kumpiyansa, at mas konektado hindi lang sa iyong katawan, kundi sa iyong partner. At kapag bumuti ang sirkulasyon, bumubuti rin ang kalidad ng ereksyon. Hindi iyan placebo, iyan ay agham. Ang kwento ni Carl ay hindi natatangi. Nakikita ko ang pagbabagong ito sa mga lalaki linggo-linggo. Kapag sa wakas ay sinimulan nilang ituring ang hydration hindi bilang isang huling isip, kundi bilang isang pundasyon ng kanilang kalusugan. Dahil ang tunay na pagbabago ay madalas na nagmumula sa mga pinakasimpleng pagbabago. Ngunit meron pang ibang bagay na nagpapahalaga sa hydration habang ikaw ay tumatanda. Isang bagay na iilan lang doktor ang nagsasabi, ngunit kailangang maunawaan ng bawat lalaking higit sa 60. Ito ay tungkol sa kung paano binabago ng pagtanda ang mga patakaran at kung bakit hindi na kayang baliwalain ng iyong katawan. Pag-usapan natin yan sa susunod. 6.
Bakit mas mahalaga ang hydration pagkatapos ng 60? May isang bagay na hindi talaga ipinapaalala sa'yo kapag tumuntong ka na sa 60. Hindi lang ito dahil nagbabago ang iyong katawan. Ito ay dahil tumitigil na itong pagtakpan ang iyong masasamang gawi. Noong mas bata ka, maaari kang lumaktaw ng pagkain, magpuyat, makalimot uminom ng tubig, at gumising pa rin sa susunod na araw na maayos ang pakiramdam. Siguro hindi perpekto, pero gumagana. Ngunit pagkatapos ng 60 ang kahalaga ng mga maliliit na pagkakamaling iyon ay mabilis na dumarami. Mapapansin mo na ang iyong enerhiya ay hindi na bumabalik tulad ng dati. Ang iyong focus ay nawawala. Ang iyong mood ay bumabagsak. At sa silid tulugan, ang mga bagay ay nagsisimulang maging iba, mas mabagal, mas mahina, hindi gaanong tumutugon. Isa sa aking mga pasyente. Si Frank, isang 67 taong gulang na retiradong elektrisyan, ay perpektong nailarawan ito. Sinabi niya, "Doc, pakiramdam ko ay may nagbaba ng volume ng buhay ko. Tumama yun sa akin dahil narinig ko na ito sa iba't ibang anyo mula sa daan-daang lalaki. Hindi lang ito tungkol sa ereksyon, hindi rin ito tungkol sa Ito ay tungkol sa presensya. Ito ay tungkol sa pakiramdam na ganap na buhay sa iyong sariling balat." Nang mag-usap kami ni Frank, natuklasan namin ang nakikita ko sa napakaraming matatandang lalaki. Ang kanyang hydration ay dahan-dahang bumaba sa paglipas ng mga taon. Hindi sinasadya. Naging mas abala lang ang buhay. Hindi na siya gaanong nauuhaw. Ang kape at paminsan-minsang beer ang pumalit sa tubig. At sa paglipas ng panahon, ang banayad na dehydration na yon ay nagsimulang humila sa kanya pababa. Ang kanyang dugo ay hindi na umiikot tulad ng dati. Ang kanyang mga antas ng hormone ay bumabagsak. Ang kanyang utak ay parang maulap at inakala lang niya, tulad ng napakaraming lalaki, na bahagi ito ng pagtanda. Ngunit hindi kailangang maging ganoon. Pagkatapos lamang ng ilang linggo ng pare-pareho. Maingat na hydration room temperature na tubig, dahan-dahang paghigop sa buong araw, walang malamig na paglagok, at pagtigil sa pag-inom ng likido kahit isang oras bago matulog, nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Frank. Naging mas madali ang kanyang mga umaga. Mas malinaw ang kanyang mga iniisip. Itinigil niya ang mahabang pag-idlip sa hapon. At oo, ang kanyang mga ereksyon ay bumalik na mas malakas, mas natural. Ngunit higit pa riyan, bumalik ang kanyang kislap. Nagbago ang kanyang postura. Tumingin siyang muli sa aking mga mata. Sinabi niya, "Hindi ko namalayan kung gaano ako kalayo na padpad hanggang sa bumalik ako sa aking sarili." Ito ang magagawa ng tamang hydration kapag ang iyong katawan ay hindi na 20 feet. Kapag ikaw ay higit sa senti bawat sistema sa iyong katawan ay mas nakasalalay sa balanse. Ang iyong cardiovascular system ay nangangailangan ng mas maayos na daloy ng dugo. Ang iyong regulasyon ng hormone ay nagiging mas sensitibo. Ang iyong mga bato at atay ay mas nagsisikap na salain ang mga lason at suportahan ang iyong metabolismo kung walang sapat na tubig at ang tamang uri ng routine sa tubig. Ang mga sistemang yon ay nagsisimulang bumagal, tahimik, hanggang isang araw ay magising kang nagtataka kung saan napunta ang iyong gilas. Ang katotohanan ay, ang tubig ay hindi na opsyonal. Hindi ito isang bagay na naaalala mong inumin kapag nauuhaw ka. Ito ay isang bagay na dapat mong ibigay sa iyong katawan ng tuloy-tuloy. May intensyon at may respeto. Ang pagbabagong yun pa lang ay maaring magbago ng lahat. At kung seryoso ka sa pagdadala nito, sa susunod na antas, hindi lang sa hydration, kundi sa mga resultang mararamdaman mo sa silid tulugan, at higit pa may isa ka pang bagay na kailangan mong malaman. Isang simpleng 7 segundong gawi na gumagana kasabay ng tamang hydration para ma-unlock ang tunay
at pangmatagalang pagganap. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ito. 7. Pagsamahin ang hydration sa 7 segundong trick na ito sa umaga. Sa paglipas ng mga taon, naniwala ako na ang unang ilang minuto ng iyong araw ay maaaring humubog sa lahat, mula sa iyong enerhiya hanggang sa iyong mindset, hanggang sa kung paano gumaganap ang iyong katawan. Lalo na pagkatapos ng 60, mas mahalaga ang mga unang sandaling iyon. At habang ang hydration, ang pundasyon, may isang simpleng gawin na ibinabahagi ko sa aking mga pasyente na nagdadala nito sa susunod na antas. Tumatagal lamang ito ng 7 segundo. At kapag ginawa ng tuloy-tuloy, maaari nitong gisingin muli ang isang bagay sa loob mo na maaaring matagal ng tahimik. Si Greg, isa sa aking matagal ng pasyente, ay 71 nang lumapit sa akin. Sinusunod niya ang kanyang hydration plan ng relihiyoso. Room temperature na tubig, spaced out sa buong araw, iniiwasan ang malamig na inumin, lumalayo sa mga dehydration trigger, at nakatulong ito, tumaas ang kanyang enerhiya, mas masigla ang kanyang mood, ngunit may kulang pa rin. Sabi niya, "Doc, maganda ang pakiramdam ko, pero hindi magaling. Parang malapit na ako doon." Doon ko itinuro sa kanya ang 7 segundong trick sa umaga. Hindi ito komplikado at hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kagamitan. Ikaw lang, ang iyong hininga at ang iyong intensyon. Ang teknik ay simple, isang mabagal, malalim na paghinga sa ilong. Pigilin ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang ilabas sa ilong muli. Ang ginagawa nito ay pinasisigla ang paglabas ng nitric oxide, isang natural na molekula na ginagawa ng iyong katawan na gumaganap bilang isang switch para sa daloy ng dugo. Sinasabi nito sa iyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at bumukas, na nagpapahintulot sa mas maraming dugo na mayaman sa oxygen na maabot ang bawat bahagi ng iyong katawan, kabilang ang marahil ay iniisip mo ngayon. Karamihan sa mga lalaking higit sa 60 ay may bumababang antas ng nitric oxide. Isa ito sa mga dahilan kung bakit humihina ang daloy ng dugo sa pagtanda, kahit na malakas pa ang iyong puso, ngunit sa ilang intensyonal na paghinga lamang tuwing umaga. Pagkatapos mismo ng iyong unang baso ng tubig, maaari mong i-activate ang sistemang ito at i-supercharge ang iyong sirkulasyon. Ito ay banayad, ito ay natural, at gumagana ito kasama ng iyong katawan. Hindi laban dito. Nag-aalinlangan si Greg noong una. "Doc, paano aayusin ng paghinga ang anuman?" Tanong niya. Ngumiti ako at sinabing, "Bigyan mo lang ng 2 linggo." At ginawa niya. Pagkalipas ng 2 linggo, pumasok siyang mukhang mas magaan, na parang may nabawas na pasanin sa kanya. "Doc," sabi niya, "hindi ko alam kung paano ito ipaliwanag. Pero pakiramdam ko ay bumalik na ako sa dati. Pakiramdam ko na naaalala ng katawan ko kung paano gumana ulit." Ito talaga ang tungkol dito. Hindi ito tungkol sa pagbabago sa iyo sa isang taong hindi ikaw. Ito ay tungkol sa pagtulong sa iyong katawan na maalala kung sino ka noon pa man. Kapag ipinares mo ang matalinong hydration sa 7 segundong nitric oxide boosting routine na ito, sinasabi mo sa iyong sistema na oras na para gumana muli sa bawat antas. Hindi lang sa sexual, kundi sa mental, emosyonal, at enerhiya. At ang gusto ko dito ay kung gaano ito kadaling gawin. Walang tableta, walang komplikadong schedule, walang paghihintay sa reseta. Tubig lang, hininga, at ilang sandali ng intensyon. Pagsama-samahin ang mga iyon, araw-araw, at sisimulan mong muling buuin ang iyong pundasyon. 8 ang iyong pang-araw-araw na hydration routine para sa mas malakas na ereksyon. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na nakukuha ko mula sa mga lalaking higit sa 60 ay, "Doc,
Naiintindihan ko. Mahalaga ang hydration, pero sabihin mo lang sa akin kung ano mismo ang gagawin. At naiintindihan ko na sa yugtong ito ng buhay, hindi mo kailangan ng malabong payo o mas maraming kalituhan. Kailangan mo ng isang bagay na simple, isang bagay na maaari mong panindigan, isang bagay na gumagana. Iyon ang dahilan kung bakit bumuo ako ng isang malinaw na pang-araw-araw na ritmo ng hydration na binuo hindi lang sa agham, kundi sa mga totoong kwento ng tagumpay ng mga lalaking ginamot ko sa aking sariling klinika. Si Richard ay isa sa mga lalaking iyon. Sa edad na 66, isang retiradong bumbero. Lumapit siya sa akin na pagod na pagod. Ang mga taon ng stress, mahinang tulog, at hindi regular na mga gawi ay nag-iwan ng marka. Mahina ang kanyang mga ereksyon, hindi mahuhulaan ang kanyang enerhiya, at hindi niya nararamdaman ang sarili. Handa siyang subukan ng anuman. Ngunit ayaw niya ng mga tableta o walang laman ng mga pangako. Sinabi ko sa kanya, buuin natin muli ang iyong pundasyon, simula sa tubig. Ibinigay ko sa kanya ang routine na ito, unang-una sa umaga, bago magkape o kumain uminom ng isang buong baso ng room temperature na tubig, dahan-dahan habang nakaupo. Sa loob ng 2 oras uminom ng isa pang baso. Sa pagkakataong ito ay may maliit na kurot ng sea salt upang matulungan ang iyong katawan na mapanatili ang mahahalagang mineral. Bandang tanghalian, humigop ng 1 o 2 pang baso. Muli, nakaupo at hindi nagmamadali. Sa hapon, magdagdag ng 1 pang baso, lalo na kung uminom ka ng caffeine o nasa labas sa init. Pagkatapos, sa unang bahagi ng gabi, uminom ng 1 huling baso. Huminto kahit 1 oras bago matulog upang maiwasan ang pagkaantala ng iyong tulog. Sinunod niya ito. Walang paglaktaw, walang pagmamadali, walang malamig na paglagok, tanging maingat. Tuloy-tuloy na hydration araw-araw. Sa loob ng 3 linggo, naramdaman ni Richard na mas nakapokus siya. Nawala ang kanyang pagbagsak ng enerhiya sa hapon, mas malalim ang kanyang tulog, at higit sa lahat, sinabi niya, "Doc, tumutugon na ulit ako. Kapag tama ang sandali, ang katawan ko ay talagang dumarating." Ang ganoong uri ng pag-unlad, tunay, nasusukat na pagbabago, ay nagsisimula sa pagbibigay sa iyong katawan ng matagal na nitong tahimik na hinihiling. Ang rutina na ito ay hindi komplikado at hindi ito nangangailangan na magdala ka ng 1 galon na pitsel o magbilang ng mga onsa. Ito ay tungkol sa ritmo. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng tubig kapag pinakakailangan nito pagkatapos magpahinga. Habang natutunaw ang pagkain bago ma-stress at bilang paghahanda sa pagbawi. Kapag sinunod mo ang ritmong ito, bumubuti ang iyong sirkulasyon, nagiging matatag ang iyong mga hormone, at ang kalidad ng iyong ereksyon ay nagsisimulang sumalamin sa kalusugang pinagsisikapan mong bawiin. At gusto kong sabihin ng isang bagay dito na mahalaga, hindi lang ito tungkol sa ereksyon. Ito ay tungkol sa sigla. Ito ay tungkol sa pagpasok sa bawat araw na may kalinawan, enerhiya, at kumpiyansa. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng iyong koneksyon sa iyong katawan, sa iyong partner, at sa iyong sarili. Nagsisimula yan sa tubig. Nagsisimula yan ngayon. Ngayon, nakita mo na ang agham, narinig mo na ang mga kwento, naiintindihan mo na ang paraan. Ngunit bago tayo magtapos, gusto kong iwanan ka ng isang huling mensahe, isa na nagbubuklod sa lahat at nagpapaalala sa iyo kung bakit mas mahalaga ang maliit na pagbabagong ito kaysa sa inaakala mo. Manatili sa akin. Ang huling bahaging ito ay maaaring ang isang bagay na magbabago ng lahat. Konklusyon, manatiling hydrated, manatiling malakas. Sa nakalipas na 3 taon,
Nagkaroon ako ng pribilehiyo na maupo sa harap ng libu-libong lalaki, mabubuting lalaki. Malalakas na lalaki na pumasok sa aking opisina na iniisip na sila ay sira na. Ang ilan ay nag-isip na sila ay masyadong matanda na. Ang iba ay nag-isip na ang apoy ay nawala na ng tuluyan. Ngunit paulit-ulit, pinanood ko ang kanilang buhay na nagbago. Hindi sa mga reseta o pamamaraan, kundi sa isang bagay na kasing simple at kinaliligtaan tulad ng tubig. Nakita mo na ngayon kung paano gumaganap ang hydration ng mas malaking papel sa iyong kalusugang sexual at pangkalahatang sigla kaysa sa sinasabi ng karamihan sa mga doktor. Natutunan mo na ang daloy ng dugo, ang mismong esensya ng isang malakas na ereksyon, ay nakasalalay sa manipis, tuloy-tuloy na dugo na madaling gumalaw, at ang dugo na yon ay higit sa 90% tubig. Pinag-usapan natin kung paano, kahit ang bahagyang dehydration ay maaaring magpalapot ng iyong dugo, magpahirap sa iyong puso, at magbawas ng dami ng oxygen at sustansya na dumarating sa mga bahagi ng iyong katawan na pinakanangangailangan nito. Natuklasan din natin kung paano nakakaapekto ang dehydration sa iyong mga hormone. Kung paano nito pinipigilan ng testosterone, pinapataas ang cortisol, at nagpaparamdam sa iyo na maulap at walang koneksyon hindi lang sa iyong partner, kundi sa iyong sarili. Ibinahagi ko ang kwento ni Walter na inakalang nawawala na ang kanyang gilas para lamang matagpuan itong muli nang simpleng nagsimula siyang uminom ng tubig ng may layunin. Naiintindihan mo na ngayon na karamihan sa mga lalaki ay mali ang paraan ng pag-inom ng tubig. Nagmamadali, pinabaliwala, o iniisip na sapat na ang dami lamang. Ngunit ang iyong katawan ay umuunlad sa ritmo, sa pagiging matatag, sa mga gawin na sumusuporta sa absorption at balanse. Natutunan mong iwasan ang mga karaniwang pagkakamali tulad ng pag-inom pagkatapos ng caffeine o alak, o paglagok ng tubig pagkatapos kumain ng mga prutas na mayaman sa tubig, dahil kinakansela ng mga yon ang pag-unlad na pinagsisikapan mong gawin. Nakita mo kung paano nagbago ang mga totoong lalaki tulad ni Jim, Carl, Frank, Richard, at Greg, hindi lang sa kanilang sexual na pagganap, kundi sa kanilang kumpiyansa, enerhiya, at mindset sa pamamagitan lamang ng pag-aaral na mag-hydrate sa tamang paraan. At sa bawat kwento, sana ay may naramdaman kang gumalaw sa iyo. Hindi kahihiyan, hindi pagsisisi, kundi posibilidad. Dahil narito ang katotohanang gusto kong tandaan mo. Gusto pa ring gumana ng iyong katawan. Maaaring bumagal na ito. Maaaring mas tahimik na ito kaysa dati. Ngunit sa kaibuturan mo ay ang parehong makina na mayroon ka noong ika-30 taon mo. Naghihintay lang ito sa tamang mga kondisyon upang mabuhay muli. Bahagi nito ang tubig. Bahagi nito ang paghinga. Bahagi nito ang pang-araw-araw na ritmo at intensyon. At lahat ng yon ay nasa iyong kontrol. Kaya huwag hayaan ang sino man ang iyong edad, ang iyong nakaraan, ang iyong mga pag-aalinlangan na kumbinsihin ka na ang iyong pinakamagagandang taon ay tapos na. Mayroon kang higit na lakas kaysa sa iyong nalalaman, higit na potensyal kaysa sa iyong nararamdaman, at higit na oras kaysa sa iyong iniisip. Bawat higop ng tubig, bawat hininga mo, bawat maliit na desisyon na alagaan ang iyong sarili, ay isang boto para sa lalaking ikaw pa rin. Simulan ngayon. Simulan ng simple. Bawiin ang iyong enerhiya. Bawiin ang iyong kapangyarihan. Bawiin ang iyong katawan. Isang baso sa bawat pagkakataon. At kung handa ka na para sa susunod na hakbang, kung gusto mong magpatuloy sa pag-unlad tungo sa isang mas malakas, mas masiglang bersyon ng iyong sarili, manatili sa akin. Mayroon pang darating, mas maraming agham, mas maraming estratehiya, mas maraming katotohanan na hindi sinasabi ng iba.
Ngunit sa ngayon, tandaan mo ito, manatiling hydrated at manatiling malakas.